Sa pagpasok ng bagong taon, muling ipinagpapatuloy ng Sunshine Philippines Movement o SPM ang One Tree One Nation tree planting activity at kalinisan tatag ng bayan cleanliness drive. Alinsunod sa hangarin ni Pastor Apollo C. Kibuloy na mapangalagaan ang inang kalikasan. Nitong weekend, sabayang isinagawa ang pagtatanim at paglilinis sa iba't ibang dako ng bansa mula Luzon hanggang Mindanao. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon, hindi nga maitatago ang saya ng lahat, lalo na sa mga Pilipino na may mahabang holiday season. Kasabay niya ng kaliwat ng party at handaan kasama ang mga kaibigan, katrabaho at mga mahal sa buhay. Nandyan din ang mga makukulay na fireworks display bago at sa mismong pagsalubong ng bagong taon at nagbibigay na rin ng saya sa mga nakakapanood. Pero kung masaya ang mga tao sa katapos lang na holiday season, ay kabaliktaran naman ito para sa inang kalikasan. Ang kaliwat ng handaan kasi ay nag-iwan ng matinding basura. Sa datos nga ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, mahigit 29 na tonelada o halos 7 truckload ang nahakot nilang basura mula sa mga parke, pook pasyalan at iba pang open spaces. Hindi pa kasali dyan ang kanya-kanyang nahahakot na basura ng bawat lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, mas maraming basura pa ang iniwan ng katatapos na holiday season. Bukod naman sa mga basura, nagdulot rin ng matinding epekto sa hangin ang naging pagsalubong sa bagong taon dahil sa mga fireworks at paputok. Sa ulat ng Environmental Management Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, umabot sa alarming ang level ng air pollution sa Metro Manila. Pinakamalala ang sa Makati City na umabot sa very unhealthy ang air pollution level. Ang mga nahakot na basura at polusyon sa hangin dahil sa mga paputok at pailaw ay sa kabila naman ng panawagan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at ahensya ng gobyerno para sa waste management at paggamit ng alternatibong paraan sa pagsalubong ng bagong taon, gaya ng turotot at iba pang pangpaingay. Bilang tugon naman sa pahirap na ito sa inang kalikasan, muling isinagawa ng Sunshine Philippines Movement o SPM ang One Tree One Nation tree planting activity at kalinisan tatag ng bayan cleanliness drive na inisyatibo ni Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa kanyang pagmamahal sa kalikasan. Nitong Enero 4, nilahukan ng mga volunteer ng SPM, Kingdom of Jesus Christ, Keepers Club International at iba't ibang LGU at sektor ang makakalikasang aktibidad na ito. Sa bayan ng Cainta, Rizal, maaga pa lang ay nagtipon-tipon ng mga volunteers sa Barangay Hall, Annex 3, Karangalan Village, Barangay San Isidro para sa cleanliness drive. Kabilang sa mga basurang nakuha sa lugar, ang mga ginamit sa pagsalubong ng bagong taon. Sa bayan naman ng Karibo, Aklan, sa baybayin ng Barangay Andagaw, ang napili ng SPM volunteers na isagawa ang paglilinis. Iba't ibang klase ng plastic, gamit pangisda at mga kahoy ang nahakot sa lugar. Sa Bacolod City, Negros Island, sa kabaan ng Circumferential Road na sakop ng Barangay Bata, isinagawa ang cleanliness drive kung saan kabilang sa nilinis ang mga baradong kanal, maging ang lugar na ginawang tambakan ng mga basura. Di rin nagpahuli sa naturang aktibidad ang mga volunteers sa Barangay Itambo, San Miguel, Iloilo at Barangay Kulasi sa Rojas City sa probinsya ng Capiz. Sa Mindanao naman, sama-sama rin naglinis sa mga volunteer ng SPM. Katuwang ang iba't ibang LGU at sektor sa Barangay Santa Lucia, Pagadian City sa Zamboanga del Sur. At sa baybayin naman nasakop ng Barangay Lukod sa bayan ng Baganga, Davao Oriental. Habang sa Tree Park na isang tourist spot ng Barangay Arorogan sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur, isinagawa ang cleanliness drive ng SPM. Dinarayo ng mga turista ang lugar na ito dahil sa napakagandang tanawin ng karagatan na nakaharap sa Pacific Ocean. Sabay ding isinagawa ang cleanliness drive sa Davao del Norte.
Nagkaisang nilinis ng mga volunteer ang tabing kalsada at kanal na nakakonekta sa Libuganon River sa Barangay Manique sa bayan ng Kapalo. Sa kabila raw ng pagpapatupad ng no single-use plastic at pagtuturo ng tamang segregation ng mga basura. Hindi maiwasan at hindi makontrol ng local government unit ang kawalan ng disiplina ng ilang mamamayan. Kaya labis ang kanilang pasasalamat sa naturang aktibidad ng SPM sa pangunguna ni Pastor Apollo Sikibuloy. So, Pastor, maraming salamat po sa mga activities ninyo. You don't only deal with the spirituality ng mga members nyo, but naging partner kayo sa government. I know you're also into anti-insurgency. Partner po tayo dyan. Kasi gusto po namin talaga sa Kapalong din na hindi na sana mabalik yung problem na yan. And you have a big role po doon. And also with your 131 Nation, thank you so much po. And itong kalinisan para sa katatagan, isang magandang programa din po. And we're praying for you. Nagmo-monitor po kami kung anong nangyayari, and we're really praying for you. And hopefully, you will win po this coming election. Maging senador po kayo. And mahal po kayo ng taga-Kapalong. God bless po. Sa bahay naman ng Santo Tomas, bukod sa mga basura, nilinis din ng mga volunteer ang mga damong tumubo sa drainage at creek sa Purok 10A at 10B ng Barangay Tibalog. Maraming salamat po, Pastor Kibuloy, sa layunin niyo po na makatulong sa ating komunidad. No? Ako naman po bilang mayor, kahit na sino ang pumunta dito, basta tumutulong lang sa ating community, wala po akong pinipili kahit na sino. Basta ang purpose lang po is makakabuti sa komunidad. Wala pong problema, no? Ang sa akin ay magpapasalamat po ako at ito pong bayan ng Santo Tomas ang napili nyo na tulungan sa pag-clean up ng aming mga drainage, no? O saan man na gusto ninyong i-clean up, no? So ako po ay full support sa mga layuning ganito. Samantala muli naman nagkaisa ang mga Davaoenos pagdating sa usapin ng kalinisan upang mapanatili ang kanilang titulo bilang second cleanest city sa Southeast Asia. Sa Taloma District, sama-sama ang mga volunteer na maglinis sa bahagi ng Barangay Catalunan Grande kung saan sako-sakong basura ang kanilang nahakot. Gayon din sa Barangay Toril, Poblacion, pinatunayan naman na naturang aktibidad na pagdating sa usapin ng kalinisan. Ang lahat ay maaaring magkaisa sa kabila ng magkakaibang paniniwala at layunin sa buhay. Dahil ang kalinisan nga ay hindi lamang sa isyu ng isang partido o paniniwala. Ito ay responsibilidad ng bawat isa. Sa takbo ng ating paglilinis ngayon, nakita natin na talagang maganda at saka yung mga tao, yung mga membro ng KOGC ay talagang nagsusuporta sila para sa kalinisan at saka sa kaayusan ng ating barangay. Kami ay lubos na nagpapasalamat sa ginawa po ng ating mahal na pastor. Ikaw ay number 1 sa amin, sa puso namin. Samantala, bukod naman sa kalinisan tatag ng bayan Cleanliness Drive, isinagawa rin sa ilang lugar sa bansa ang One Tree, One Nation tree planting activity. Sa Luzon, daan-daang mangrove seedlings ang itinanim ng mga volunteer ng SPM sa babay ng Barangay Subol sa bayan ng San Fabian sa Pangasinan. Katuwang nila dito ang ilang tauhan ng DNR, BFP, PNP at mga residente sa lugar. Sa bayan naman ng Almeria sa Biliran, daan-daang bitanghol at hindang seedlings ang pinagkaisahang itanim ng mga voluntaryo sa kabundukan ng sakop ng Barangay Kaukab.
Ang mga punong ito ay hindi lang umano magbibigay ng proteksyon tuwing may bagyo o sama ng panahon, kundi magsisilbing tahanan ng mga wild birds sa lugar. Ang iligal na pagputol ng mga punong kahoy ang isa sa dahilan kung bakit unti-unting nawawala ang kulay luntian ng kabundukan. Sa kabilang banda, nasa 1,000 mahogany seedlings ang itinanim ng mga volunteers sa bahagi ng Barangay Raha Muda sa Tacorong City, Sultan Kudarat. Ang lugar na pinagtaniman ay kadalasang binabaha tuwing nakararanas ng masamang panahon. Sa kabila ng matinding sikat ng araw, hindi alintana ng mga volunteers ang pagod. Sa halip, ito ay nagsilbing inspirasyon upang makatulong sa inang kalikasan. Mula nga noong buwan ng Nobyembre ng nakaraang taon, nagpapatuloy ang lingguang aktibidad ng tree planting at cleanliness drive ng SPM. Ang inspirasyon na advokasiyang ito ay nagmumula sa lideratong nakatuon sa pagmamalasakit at disiplina sa pangunguna ni Pastor Apollo Siquibuloy na kilalang tagapagtanggol ng kalikasan. Taong 2005 na itatag ni Pastor Apollo ang Sunshine Philippines Movement na nangunguna sa pagtatanim at paglilinis ng kapaligiran upang maibsan ang epekto ng climate change. Ilan sa mga resulta nito ang Malaparaisong Glory Mountain at Prayer Mountain ng Kingdom of Jesus Christ sa Barangay Tamayon sa Davao City. Ang inisyatibang gaya nito ay nagpapaalala naman sa atin na ang pangangalaga sa inang kalikasan ay nagsisimula sa ating mga sarili, sa ating kabahayan at komunidad. At ngayong bagong taon, hindi pa huli ang lahat at maaari pa nating maisama sa ating New Year's resolution ang pagkakaroon ng malasakit at pag-ibig sa ating kalikasan. Para sa mga nais makiisa sa adhikain ni Pastor Apollo na mapangalagaan ang inang kalikasan sa isang simple ngunit makabuluhang gawain. Tumutok lamang sa mga social media account ng SMNI para sa mga susunod pang aktibidad ng SPM. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, itong si Hannah Jane Sancho, SMNI News.